Baste napahiya kay Pangulong Bongbong Marcos at kay General Torre. Matutuloy na ang boxing match kay Torre dahil si Pangulong Bongbong Marcos nagpa-drug test na. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mga kababayan, isang nakagigimbal na eksena na naman ang gumuluntang sa mundo ng politika at social media. Tanong ng bayan, matutuloy na ba ang boxing match ni Baste at ni Torre? Kaliwat kanan ang pagpapost ng mga practice ni General Torre at ni Baste sa boxing. Pero isang pahayag ang gumimbal sa lahat. May kondisyon si Baste para matuloy ang boxing match. Pero grabe, napahiya ba si Baste at matutuloy na ba talaga ang laban ni Torre? Dahil nagpa-drug test na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ng matitinding ulan at baha, biglang pumutok ang balita. Isang charity boxing match ang iminungkahi ni PNP Chief General Nicolas Torre III matapos siyang hamunin ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa isang suntukan o boxing match. Pero teka lang, hindi basta-basta pumayag si Baste. May kondisyon siya, isang mabigat na kondisyon. Pagsalitain mo muna ang amo mo. Sabihin niya na lahat ng halal na opisyal ay dapat sumailalim sa hair follicle drug test saka ko tatanggapin ang laban. At ang amo na tinutukoy, walang iba kundi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. Pero teka lang, may pruweba na. Naglabas ng dokumento ang mga taga-suporta ni Marcos. Isang hair follicle drug test na isinagawa noong Nobyembre 2021, panahon bago siya maging Pangulo at malinaw ang resulta. Ating titingnan. Negatibo. Ibig sabihin, bago pa man siya naupo sa pwesto, bago pa man siya questionin ng mga Duterte, nagpasuri na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang once, kundi ilang beses. Samantalang sa kabilang kampo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maraming beses hinamon na magpatest, ngunit hindi ito natutuloy. Bakit? Tanong ng ilan. Kapag ikaw na ang Pangulo, wala nang pwedeng mag-utos sa iyo. Torre versus Baste, laban nga ba o drama lang? Habang tuloy-tuloy na ang ensayo ni General Torre sa Campo Crame at inihahanda na ang Rizal Memorial Coliseum para sa laban, si Baste naman ay bumabato pa rin ng mga patutsada. Una, matagal ko nang gustong bugbugin ang unggoy na yan, anya. Bakit kailangan gawing charity? Bakit kailangan gamitin ang baha sa Manila? Pakinggan pa natin ang mga pahayag ni Baste. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me
lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga ha. Kaya ngayon, nasa gitna tayo ng isang tanong na hindi agad masasagot. Seryoso ba talaga ito? O distraction lamang sa mas malalim na issue ng kapangyarihan, katapatan at accountability? Mga kaibigan, ito ang hindi maipaliwanag na katotohanan. Ito ang di maikakaila. Ang nag-iisang pangulong nagpa-drug test bago pa man siya maging presidente ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Walang ibang sumubok, walang ibang humarap sa posibilidad na siraan siya gamit ang resulta, at ang resulta negatibo. Sa laban ng suntukan at salita, alin ang mananaig? Ang public showdown ba ni Torre at Baste ay magaganap o isa lang itong political circus? At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong na paulit-ulit na sumisigaw sa isipan ng bayan, sino ang tunay na walang tinatago? Mga kaibigan, matapos nating himay-himayin ang kontrobersyal na hamunan, ang batuhan ng salita at ang hamon ng pagsusuri, isang bagay ang malinaw sa panahon ng kaguluhan. Ang tunay na matuwid ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Siya ang tunay na hindi natitinag. At sa mata ng ating Panginoon Diyos, ang taong matuwid at taong hindi namumuhay sa kasinungalingan kundi sa katotohanan ay pinapaboran niya. Salmo 37 verse 23. Ang mga hakbang ng isang matuwid ay tinatag ng Panginoon at nalulugod siya sa kanyang lakad. Mga kaibigan, sa dami ng sigawan sa politika, sa media at kahit sa personal nating buhay, napakadaling maligaw ng landas, pero ang salita ng ating Panginoon Diyos ay nananatiling matibay. Ang tunay na katarungan, ang tunay na kalinisan ng buti ay makikita lamang kung nakatayo tayo sa pundasyon ng ating Panginoon Kristo. Proverbs 11 verse 3. Ang katwiran ng matuwid ang umaakay sa kanila, ngunit ang kabaluktutan ng mga taksil ang magwawasak sa kanila. Kung magtitiwala lang tayo sa sarili nating pagiging mabait o tama, kulang at marumi pa rin tayo sa harap ng ating Panginoon Diyos. Pero ang ating Panginoon Jesus, siya lamang ang matuwid na hindi nagkasala, subalit isinakripisyo ang sarili para sa mga makasalanan na katulad natin. Pangalawang Korinto 5 verse 21. Siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang sa Kanya tayo ay maging katwiran ng Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi sapat ang drug test, ang imahe sa publiko o ang mga deklarasyon ng tao. Ang tunay na test ay kung tayo ba ay nasa ating Panginoon Kristo. Kaya naman, hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang ng pananampalataya sa perpektong tagapagligtas, at kapag ikaw ay nasa Kanya, ang pamumuhay na matuwid ay hindi burden, kundi bunga ng relasyon sa ating Panginoon Diyos. Romans 5 verse 1. Yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, sa dulo ng araw, hindi kung sino ang nanalo sa suntukan ang mahalaga, kundi kung sino ang tumayo para sa katotohanan, sa katarungan, at sa ating Panginoon Jesus. Ang matuwid ay hindi ang pinakamalakas o pinakamatalino, kundi ang taong pinatibay ng ating Panginoon Kristo. Ang Diyos ay kakampi ng matuwid. Maging isa ka sa kanila, kaibigan, sa Kanya, sa pamumuhay at sa paninindigan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po dahil Ikaw ang aming katwiran. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, turuan niyo po kaming mamuhay na may takot sa iyo, may integridad at may paninindigan sa katotohanan. Huwag niyo po kaming hayaang maligaw ng sistema ng mundo, kundi iayon niyo po ang aming puso sa iyong kalooban. Gamitin niyo po kami upang ipakita ang iyong liwanag. Patuloy niyo pong gabayan si General Torre, ang aming Pangulo, at si Mayor Baste. Tulungan niyo po kami, Panginoon, magkaroon ng pagkakaisa at ituon ang aming pansin sa aming Panginoon Kristo lamang. Patnubayan niyo rin po ang lahat ng mga Pilipino at lahat ng tao sa mundo na manumbalik po sa inyo. Salamat po aming Panginoon Diyos sa pagdinig na aming panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.